Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias sa pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magtungo sa buong video ay tayo muna po ay magbasa ng mga hinaing at mga komento ng ating mga netizen at mga mamamayan. I'm not a KOJC member, but I fully support SMNI and Pastor Apollo Sikibuloy at 101%. Me and my family will vote for him. Ang investigasyon ni Riza Hontivirus ay halatang paninira sa mga Duterte. I'm not a fan of Kibuloy, pero let's vote this man para mailaban sa BBM Pulburon, basta no to BBM team, at mga artista like Pacquiao, Revillame, Soto, Padilla, Philip Salvador, Unggoy Estrada, Revilla, Lapid at no to mga tulpo, pro-Duterte team. Ikampanya ko si Pastor Apollo Sikibuloy, what he done in KOJC speaks for itself. Zero corruption at para pag senador na siya ay may influence niya yung ibang senador na wag maring maging kurakot. Dati nagbubukas lang ako ng radyo dahil sa balita. Ngayon pagbukas ko ng radyo at balita, pinapatay ko na. Kasuklam, baliktad kung magbalita, yung totoo ang binabalita at yung hindi totoo ang binabalita. Magaling si General sa Senate hearing. Mas gusto kong makita sa korte kung paano mag-defense niya. Sana live ang court hearing sa kasong isasampa laban kay Jen. Bakit may takip ang witness? Dapat walang takip nang makilala yan ng akusado kung peke ba o hindi. Sa korte, paano ka mag-oath kung hindi ka nakikita at ang pagmumukha ng witness? Kahit ano sira nyo kay Pastor Kibuloy, iboboto pa rin namin siya lahat ng PDP. Laban straight vote Hontivirus, tumigil ka na walang naniniwala sa'yo. Di kami membro ng KOJC, mahal namin siya. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and God bless. Correct ko lang po yung DFW, separate po yun, iba yun. Opo. Unang training po yun ng batch ng worker. Okay. Pero lately, naging pumasok na sila sa Naku, PARO. may binabawi itong si Sir. Sa PARO. Yung PARO Tapos nag-start sinasabi natin 2015 po, Okay. Second Signal Battalion. Okay. Yan po yung mga lately na yan ng mga batch ng mga ng mga training po. Kasi hindi lang naman sa aming batch 2015 yung may training eh. Every year nag-help po ng training. Kung mapapansin niyo po, pagkakaalam ko hindi pa Brigadier General po si Buloy nung time na yan, nung time namin. Parang bago lang tayo naging Brigadier General sa reserve unit. Yes, na nakikita natin sa litrato na natakpan lang ng Opo. bilog sa kanila pero BGen, Pastor Apollo C, Opo, na sa suppose plate po. Kibuloy. Apo. Pwede nyo bang i-confirm ito, Mr. Kibuloy? Still on this issue, I invoke my right to remain silent din po. Okay. So ang kaya ko noted, ini-invoke nyo ulit yun, kaya ko ipinakita sa ating lahat ito, dear colleagues, ang mahalaga, ang military training na ito, lumalabas ay para alagaan si Mr. Kibuloy, hindi po Naku po. para sa bayan. Na alam Naghahabi natin na naman sa tong ating si mga armed Senator services, yun talaga ang mandato nila. So, Mr. Kibuloy, ginagalang po ng komite namin yung constitutional rights ninyo. Ang mahalaga ay nabigyan kayo ng pagkakataon na magsalita rito. And then, ngayon po naman, please, of course, you will stay on sa hearing para kung may iba pang tanong sa inyo bago tayo matapos, bago tayo mag-adjourn. Ngayon po, tungo tayo sa ating law enforcement naman. So kung maaring matanong ko naman muna si General Torre, sir. General, nung nakuha po si Kibuloy, Nako, naging usap-usapan po nako. noon kung naaresto ba siya or sumuko ba siya. Pwede nyo bang liwanagan ito para sa amin? Paki-update nga po ang bayan. Once and for all, ano po Once ba and ang for all. nangyari? Kung ang magbibigay ng linaw dyan sa issue na yan, etong si General Torre, meron ho tayong problema dyan, madam.
Palibhasa, siguro nung mga panahon na yon, itong si Senator Risa Hontiveros, pakuya-kuya-kuy lang sa kanyang opisina. Tayo ho, nakasubaybay doon sa pagkubkob dyan sa KOJC nung mga ano na yon, mga oras na yon na talagang meron ng lumabas na larawan dito kay Pastor Apollo Kibuloy, nakasama niya mga otoridad. At noon hong tinanong itong si General Torre kaugnay dyan sa pagsuko na yan ni Pastor Apollo Kibuloy, ang sabi niya, wala akong alam, tanong nyo kay SING. Ngayon, kung ang magbibigay ng linaw once and for all doon sa pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy, itong si General Torre, may problema ho tayo dyan, Senator Risa. At the outset, ma'am, thank you very much for giving us the opportunity to present our side on this August body. This is the second time that we appear in the Senate, and in the first time, it resulted in our ability to show to the public what is happening during the 16-day operation inside the KOJC compound. And today, we do hope to continue with our quest for justice to help the victims look and find and receive the justice that they also deserve. Regarding the arrest of Mr. Kibuloy, in all intents and purposes, in our Ito talagang si General Torre, opening salvo pa lang, palsipikado na. Hindi nga ho siya nahuli. Sumuko ho siya. No? Paano ba yan? Isang hihingan natin ng clarity once and for all dyan sa issue na yan. Walang kaalam-alam yung mama na yun ng mga panahon na yan. Ako, may problema tayo dyan. whole operations, he is arrested because Arrested. he submitted himself to my representative because he has no other options other than submit himself to the custody of the law. Because whether he like it or not, he has no other options during the time. Because I have 4,500 people around him inside this compound, and 1,200 is concentrated on the two buildings that he has control of. On the part that he is saying that he voluntarily surrendered, it is just on the colloquial and the popular term of this term surrender. Because he has no other option again, I will stress on that. Because all the other units there that provided us with assistance only provided prisoner transport from the place he is arrested to the place where he is detained. So that's I think the synopsis of everything that transpired during that day on September 8, when he took custody of him to make him answerable to the crimes that he is charged of in various courts in the Philippines. Salamat po, General. And bilang isang sibilyan, isang mambabatas, naiintindihan ko na anuman yung colloquial or popular term na gamitin, ang outcome ay nasa kamay na siya ng ating mga Yun. otoridad dahil sa Pero yung paraan ng pagkakaano kay Pastor Apollo Kibuloy sa ilalim ng kustodiya ng mga otoridad, yun ang questionable. Laging ang naglabasan ng mga panahon na yun at mapanganggang sa ngayong oras na to, yun pa rin ho ang kanilang tinatayuan na itong si Pastor Apollo Kibuloy nahuli at hindi sumuko. dahil sa environment na na-create nyo on the ground, no? Kasama itong 4,500 personnel nyo, na yung 1,200 ay doon lamang nakakonsentrate sa dalawang building kung saan siya tumagal, no? ng ilang mga Yes, ma'am. araw. I Yes, do believe, General. ma'am, I do believe that the term surrender and arrest is being debated upon. Well, I do believe that the camp of Mr. Kibuloy would like to model the issue on the term the surrender and arrested because it has great bearing on the criminal case that they are facing, ma'am. So they can use the voluntary surrender term as part of their maybe their defense for and prayer for leniency and cite it as a mitigating circumstance. However, it is not the case, and it was never the case in this situation, ma'am. Well, in any case po, General, tulad ng nagtiwala kami sa PNP na sa tulong ng ibang mga other units na nag-a-assist ay mapapasakamay nyo rin si Mr. Kibuloy, may tiwala rin ang komite ngayon sa Department of Justice na ma-handle alang-alang sa mga victim survivors at alang-alang sa ating bayan yung mga kaso ni Kibuloy. General, ang sabi nyo po ay may mga continuing crimes na nagaganap sa loob ng KOJC compound. At sabi nyo po na may mga iba pang mga biktima na gusto ng PNP pang sagipin. So, pwede po ba kayong mag-elaborate tungkol dito? As of the moment, ma'am, we are partnering with the Department of Justice in building up other cases to be filed against Apollo Kibuloy and his cohorts, his companions.
Last week, we have filed sedition and inciting to sedition charges against them through the Department of Justice and with the assistance of the special prosecutors assigned by the DOJ for this case. And there's still continuing build-up on the possible rescue of other people because we had experienced the extensive brainwashing. Mr. Kibuloy had a head start of around 30 years against the law enforcement, and we are just scratching that up. And I do believe that as time goes by, as people see the fallacies of his declarations, more people and more victims will be having the courage, will summon the courage to actually seek for the redress that the law is ready to give them. Maraming salamat para doon, General Torre. Yun din yung wish ng komiteng ito at napaka-importante yung sinabi nyo na may build up pa kayo para sa dagdag na possible rescues. Of course, mga adults din at lalong-lalo na siguro yung mga bata tulad nung anak ni Miss Jocelyn na buti na rescue na rin yan, no? At sa tulong din ng DSWD at saka DepEd. Lastly for now, mula sa akin, General Torre, sabi nyo po, may mga humarang sa inyo sa pag-aresto kay Kibuloy. Ito ba'y halimbawa, kagaya ng paglalagay ng mga fire truck, iba pang sasakyan para harangin yung highway mismo sa labas ng compound. Ito ba yung mga KOJC members din? O meron ding mga opisyal ng gobyerno? Sa tingin nyo ba ay may involvement pati yung local government sa pagprotekta kay Kibuloy? Well, on the direct evidence that we have right now, ma'am, we have seen members and non-members alike who had conspired to prevent us from serving the warrant of arrest for Kibuloy, or at the very least make it very, very difficult for us to actually do our job. And it's not for the persistence and faith of my superiors and of the people from the government, and also the cooperation and the blood, tears, and sacrifice of my men, we would not have achieved and overcome that the obstacles that they did to prevent us from achieving the mission. We had experienced roadblock after roadblocks, and the pressures, especially considering that the compound is very large and the only coverage that we have there is the SMNI, to which we are actually asking YouTube to take down, considering that it's being used to protect a fugitive not only from the Philippines, but also a fugitive of the laws of the United States. So we're asking YouTube to actually take down the channel of SMNI and also Facebook for them to prevent from using those social media platforms as leverage for their illegal activities and criminal activities, basically. And at this juncture, ma'am, I would like to thank the Senate for giving us this chance to show to tell our story, the side of the story, hoping that this is a hearing in aid of legislation, and I do hope that legislation will really be passed to help us and again give leverage to the law enforcement, because I can really feel that in the 16-day operation we have reached the limits of the law, and we have really tested the limits of the law there, and I do believe that we still did everything within the bounds of the law, however difficult it may be. And I do believe that it's time that we also try to adjust the law in the hope that it will be more responsive to the needs of the time. Because if we only listen to all those telling us that, especially the lawyers of Apollo Kibuloy, telling us that we are doing things illegally because for 16 days we stay there without a search warrant, citing that the use of the warrant of arrest as basis of our search, and stay there in the compound, which I believe that they are wrong, really gave us this sometimes this sense of doubting ourselves, especially that the propaganda day in and day out is hitting us left and right. And I do think that this opportunity comes, because if we don't adjust and make the law more responsive to the current times, it will create a situation where some people will be definitely beyond the reach of the law. Because if we are not that persistent, Mr. Kibuloy will still be out there laughing at us and just telling everything that things that he wants to say, because he will be out. He will be always out of the reach of the law. So thank you very much, ma'am, for giving us this opportunity to be part of the crafting of more responsive legislation, so that we can be better and more effective in our law enforcement and in the assistance and in the implementation of the processes of the laws of the land. Thank you, ma'am. Thank you also, General. And in fact, hindi lang ang Senado, pero iba pang mga institusyon at organisasyon ay nagpahayag ng suporta sa inyong law enforcement operation ng mga linggong iyon. Halimbawa, yung Integrated Bar of the Philippines, Davao. Kahit paglabas ng isang desisyon ng korte doon din sa Davao, in-affirm ng IBP Davao na valid pa rin yung operation ninyo in order to effectively serve the warrant. And yes, kahit tatlo lang kaming miyembro ng komite o ng Senado ay nakadalo ngayong mabagyong araw, pero lahat po kami, yung chair, si majority leader, si minority leader, ay may
kami nakikita talagang halaga nitong pagdinig natin at yung mga partisipasyon ninyo na mga katrabaho namin sa Kailangan kang pagbigyan. Baka mabahiran ng kulay pagka kinontra yung hearing mo na yan. Ano pa bang gusto nyo mangyari ka, Pastor Apollo Kibuloy? Nakakulong na ang mama. Nakakulong na. Hinaharap niya na ho yung mga aligasyon sa kanya sa korte. Ngayon, yung mga nakausap mong yan noong December pa, sabihin mo mag-file kayo ng kaso. Tulungan mo sila, Senator Risa, hindi yung puro dakdak lang kayo dyan sa inyong hearing na yan. At umaasa na yung 7 million, mahigit 7 million na miyembro ng KOJC, hindi iboto itong si Pastor Apollo Kibuloy sa 2025 midterm election. sa gobyerno in aid of legislation at may mga tinutukoy talagang mga lumang batas na baka kailangan amyandahan o mga bagong batas na kailangan nating ipasa. Lastly, General Torre, for now from the chair, ang CIDG po ba tumitingin na rin sa alleged killings na allegedly iniutos No. ni Kibuloy? Yes, ma'am. Given the chance, we'll be presenting the results of our initial investigation. For the past 1 month that I'm designated as head of the CIDG, I continued what I started in Region 11, and we are ready to present to this August body and to the public the link analysis and diagram that we had prepared with the accounting of the personalities, including the incidents, including those that were mentioned by the witnesses who spoke before me, ma'am. I see. General, prepared ba kayo maghain ng ganitong kahit broad strokes kung ano yung pinaka-importanteng mga initial results ng inyong investigasyon nitong nakaraang buwan, pati yung link analysis, or ano ba yung maaari nyo nang at pwede nang ibahagi sa komite? Yes, ma'am. We can show you just one slide, which is Yes, sir. Please the collection of, which is basically the simple result of our validation and collation of the information that we have right now, ma'am. It's on the processing, and I will be asking my regional chief of the Regional Field Unit 11 of CIDG to show to us the single slide of the link analysis. Salamat, General. Sir, nakapanumpa naman din kayo kanina, ano po? Yes, sir. Yes, ma'am. If you could, sige po. Handa na po yata. yes, ngayon. ma'am. While they are preparing that, ma'am, this is still a work in progress, and as time goes by, we do believe that there's even a possibility that the Senate and congressional investigation on the EJK will intersect with each other. I see. So there's, Well, that's very important. Para sa kaalaman ng lahat, ang investigasyon naman ng Senado sa ilalim ng Blue Ribbon Committee ay magsisimula naman po sa Lunes, 28 nitong buwan. At ang magpapangulo ay si Minority Leader Senator Coco Pimentel. yes, ma'am. It's part of his, the link analysis will cover around 30 years from the start up to the present that we know based on the declaration of various witnesses. There may be times that things will be for validation. The danger is only libel. Maybe so that's why I ask my personnel to redact Yes, the link analysis, remove the names. Apo. But rest assured that without the reduction, there will be actual names that will be given in there. Very well taken, General. That will include victims who were already killed, who had died, and that will include the witnesses that you have just heard today and how they are positioned in the network of Mr. Kibuloy. Wala pong problema sa reduction, General Torre. Isa sa mga best practices din na ginagawa ng aming komite kapag hindi pa pwede o dapat ilabas ang anumang dokumento. Yes, ma'am. Thank Of you, course, we also this is a from our standpoint, this is a two-edged sword. This will give Mr. Kibuloy the idea on how far we are in the investigation of his organization. But also, we are presenting this to the public, hoping that to show the public and the potential, especially the potential victims, the other victims who have not yet spoken, have not yet surfaced, to have the courage to believe in us that we are actually in the correct path to the total investigation and comprehensive investigation of the organization of Mr. Kibuloy and his eventual delivery to the Bar of Justice of this land, ma'am. General, magtitiwala po ang chair sa judgment nyo Yes, ma'am. kung ano ang tingin nyo dapat at pwede nyo ng isa publiko without telegraphing any of your punches sa defense team ni Mr. Kibuloy. Yes, ma'am. The chair will respect that po. What you want to and can present in public sa hearing na ito o ano yung gusto nyong isumite na lang muna in writing or dahil mag-adjourn na tayo, wala nang executive session, but I will trust your judgment po. Ano yung gusto nyong ilabas ngayon in public hearing, ano naman yung gusto nyong isumite na lang in writing or totally not submit yet habang work in progress yung investigation. Thank you. I would also like to acknowledge the immense work of
Colonel Hanser Marandan here, the chief of the Davao City Police Office, to my left. Yes. They had been working closely with Colonel Jean Likod, my regional chief of the regional field unit 11, under the direction of our chief PNP. Who had given us the instruction to really focus on this operation. Please, we only use the. Please only flash the Jean. Pakibantay mo na lang yung link diagram lang. Or Link diagram sir, lang. General, while we're waiting for the finalized, redacted and finalized slide, maybe I can pose some questions kay Colonel Marantan. Yes, ma'am. Thank you, General. Colonel, kaugnay sa isang follow-up question ko kay General kanina, naging usap-usapan din na mayroong mga kailangan pang i-rescue ng mga kababaihan at kabataan, in particular sa loob ng KOJC. Ano pong actions ang kinuha ng PNP? At may mga rescue attempts ba na ginawa in coordination sa ibang mga government agencies? Madam Chair, yes. In fact, we have a good accounting with them. I have prepared some slides there for your appreciation. Maybe is there already on the PowerPoint presentation? Or baka, Colonel, pwede nating ipakita yung tatlong slides nun Yeah. kasabay or pagkatapos nung iisang slide, yung finalized and redacted na link analysis. So kung pwede, magpatuloy lang muna yung verbal na pagtatanong ng chair yes. sa inyo. Yes, Madam Chair. Salamat, Colonel. Marami ding vloggers na nagulat ng, ito na po. O sige, suspend ko muna yung pagtatanong sa inyo, Colonel. Balikan po natin yung slide na pwedeng kayo rin po, Colonel. Sino pong magpe-present ng slide ni General? Kayong dalawa po. Si General at kayo, sir. At si Colonel Marantan. All right, so the three gentlemen. Colonel General, Marantan will do the honors, ma'am. all right, Colonel Marantan, you have the floor po. Madam Chair, please allow me to read some lines of this prepared opening. Huwag na ho nating panoorin to kasi wala namang kwenta tong mga sasabihin dito ni Marantan. Kumbaga, ikukonekta-konekta lang nila yung mga di umanong illegal na nangyayari dyan sa organisasyon ng KOJC. Assessment, ma'am, yes. Kay Tory ho There's tayo. still a possibility, although Grabe, obviously not on the Parang same scale sapot ng as babangga, when no? Kibuloy is still heading the operations. And with this kind of publicity that the good senator is doing, I believe that this will have a great impact in stopping this illegal activity, ma'am. Sana nga po, General. Salamat. At lastly, at this point in time, sino ang new leader? May impormasyon ba kayo kung sinong lumilitaw na bagong head pastor? As of the moment, ma'am, based on that link diagram, ma'am, you can see there on the upper right corner, Mr. Marlon Acobo. He has been doing that role, ever since I was there. We were there, and I would like to clarify that among the informants that we had, that were covered in that link diagram are people that you actually heard a while ago, ma'am. So those people there are prominently. The people that we heard a while ago are prominently playing a role in that link diagram. Maraming salamat para doon, General Torre at Colonel Marantan at Colonel Likod. So at this point, kung pwede ko nang tawagin yung isa sa mga victim survivors na magsasalita sa atin ngayong hapon, alias Miss Marie. Willing po ba kayo magbahagi ng karanasan mo? Briefly, pero ano yung pinaka-importanting, yung kwentong buhay mo na gusto mong sabihin sa aming komite? You have the floor. Good afternoon, Madam Chair, Senator Risa Hontiveros, and everybody present in this hall. Ako, alias Marie Josephine, Filipino, nasa legal na edad at naninirahan sa Davao City. Matapos na makanumpa na naaayon sa batas ay malaya at kusang loob na naglalahad ng mga sumusunod. Ako ay dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC simula nung ako ay grade 5. Naging membro ako ng KOJC dahil in-endorse ako ng aking mama matapos siyang maging avid televiewer ni Pastor Kibuloy sa kanyang mga programa at enrollment iyon ng pasukan. Ayon sa kagustuhan ng mama ko, napagdesisyonan niyang ilagay ako sa KOJC para mapunta ako sa safe environment kasi natatakot siya na may mangyari raw masama sa akin kasi may itsura daw ako. Sa pagkakaalala ko, noong June 2013, dinala ako ng mama ko sa KOJC. Nag-attend kami ng Thanksgiving and worship presentation sa KOJC Cathedral. Napaka-welcoming ng mga miyembro ng KOJC sa amin kasi kusa naman kaming nag-attend ng service worship nila. Sa pagkakataong iyon, nakuha namin ang atensyon ni Nelly Canada na sa pagkakaalam ko ay may mataas na katungkulan sa Jose Maria College o JMC bilang Dean o Administrator. Pagkatapos ng worship, in-invite kami ni Mama na ipakilala kay Kibuloy sa dating Victoria's Building kung saan doon kumakain si Kibuloy at malalapit sa kanya pagkatapos ng worship.
Nelly Canada let us meet pastor and endorse ako ni Mama kay Kibuloy. Habang kumakain sila Kibuloy, kasama ang mga pastoral sa isang malaking round table, nag-usap ng saglit ang mama ko at si Kibuloy. And Nelly Canada also let me meet Pastor Kibuloy. Sa aking pagkakaalala, 12 years old ako that time. Nasa grade 5 ako noon. Narinig ko si Kibuloy na sinabihan si Nelly Canada na patirahin ako sa dorm. Sa pagkakataong iyon, natuwa ako kasi sa isip ko, magkakaroon ako ng freedom since medyo hindi naman kami in good terms ni Mama. Ipinakita sa amin ang mga kwarto doon sa dorm at maayos naman ang mga kalagayan nito. Kinabukasan, kasama si Nelly Canada, kinuha namin ang mga gamit ko sa bahay, sakay ng isang Innova ng KOJC. At simula noon, doon ako pinatira sa loob ng compound. Habang nasa loob ng KOJC, nakatira ako sa dorm, kasama ng ibang mga miyembro. Sa pagkakaalala ko, nag-aaral ako ng grade 5 sa JMC, habang binabayaran ng papa ko ang tuition ko, ngunit may discount bilang miyembro ng KOJC. Sa pang-araw-araw na pamumuhay doon, tinuruan kami na lahat ng gagawin namin ay nakabase sa schedule. Sa umaga, magigising kami para mag-devotional na alas 4 o alas 5. Pagkatapos ng devotional, gagawin namin ang mga assigned tasks o work job na tinatawag kagaya ng pagmamap ng sahig, pagwawalis, pagpunas ng mga furniture sa common area at paglinis ng kwarto. Isang house parent namin ang nag-a-assign ng work job. Naalala ko din na kapag gusto namin lumabas ng compound, madaming dadaan ng proseso at hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapayagan lumabas ng compound. Noong senior high ako, pinalipat ako sa ibang quarters kung saan nakatira ang isang leader na kasama ko. Sa panahong ito, nagsisilbi na ako bilang member ng choir. Kalaunan, na-assign ako sa pastoral department. Meron pa din akong work job at minsan nag-serve ng pagkain ni pastor. Sa panahon iyon, napapansin ko parati niya kasama sa kainan si Stephanie Ibarra, na isa ring pastoral sa inner circle. Sa pagkakaalam ko, at alam din ng lahat na paborito ni Pastor si Stephanie Ibarra. Parati kasama ni Kibuloy si Stephanie kahit saan siya magpunta. Mga taong 27 Ayos ho itong mga resource person na pinagsalita nitong si Senator Risa Ontiveros sa video na to. Matindi ho talaga. 17, naimbitahan ako na kumain sa JMC lobby kasama si Kibuloy at ng iba pang mga inner pastoral. Nalaman ko kalaunan na kapag nakakasama ka na sa ganitong groupings ay malapit ka na mapagbilang sa inner pastoral. Naranasan ko ang ganitong routine na mga ilang buwan. Pagkatapos ng mga ilang buwan, isang gabi, inibita ako ng isang inner pastoral na si Patricia. Sabi niya sa akin, Marie, pinapatawag ka ni Sir kasi sabay daw tayo maghilot, be presentable. Pagkatapos noon, nag-prepare ako, naligo ako at inayos ko ang aking sarili. Sinamahan ako ni Patricia sa isang private theater ni Kibuloy. Pagdating ko doon, nakita ko si Jacqueline Roy at ibang inner pastoral na nag-aabang sa anumang iutos ni Kibuloy. Habang siya ay nakaupo sa kanyang recliner chair habang nanonood ng movie, pagdating namin doon, binulungan ako ni Patricia na pumesto sa may kaliwang paa ni Kibuloy. Hinilot ni Patricia ang kanang paa habang ako ay nagsimula na maghilot sa kaliwang paa. Si Jacqueline Roy naman ang nagmamasahe sa balikat ni Kibuloy. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na privilege ako. Kasi hindi lahat may opportunity na makasama si Kibuloy or ang itinuturing namin na anak ng Diyos or appointed son. Sa tuwing nagtotestify ang mga inner pastoral sa worship or may event or team building, parati sila nagpapasalamat sa pribilehiyo na binigay ni Kibuloy sa kanila, kaya iyon ang nakatatak sa isip namin ng mga membro. Ang mga pastoral kasi ang ituturing na most privileged sa Kingdom Nation dahil sila naman ang pinakamalapit kay Kibuloy at nakakasama niya sa iba't ibang lugar at bansa at napaka-well provided. Simula naghilot ako sa kanya, binigyan ako ni Patricia ng 5,000 pesos kada linggo na pinapabigay daw ni pastor sa akin bilang allowance ko. Pinapalipat din ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Patricia kung saan malapit ito sa kwarto ni Kibuloy. Naku po. Naranasan ko rin maisama sa Hong Kong at magstay sa isang 5-star hotel kasama ang mga inner pastoral. Binigyan din ako ng pocket money na pambili ng anumang gustuhin ko. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Iyon ho, ito ho, nagko-corroborate doon sa findings ng mga nangyaring pagkubkob noon dyan sa KOJC. Noong August, no, nung kinubkob ng kapulisan, 'di ba? Sinasabi nitong si Torre na yung mga kwarto ng kababaihan nakapaligid doon sa kwarto nitong si Pastor Apollo Kibuloy. So yung kanilang findings doon kailangan merong testigong mag-corroborate doon sa mga sinasabi nitong si Torre at dahil diyan, kailangan ho natin siyang palakpakan.
Mantakan nyo yun mga kababayan, sa dami ng mga binabanggit na pangalan, talagang nang abuso itong si Pastor. Hindi ko sinasabing hindi, o kung ano pa man. Bakit ikaw lang ho? Ngayon nakakulong na si Pastor Kibuloy. Pagkakataon na nila ito para ilabas yung kanilang mga saloobin kung nasaktan sila, naabuso sila, o kung ano pa mang ginawa sa kanila ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ho, iiwan ko sa inyo mga kababayan. Kayo ho ang mag-ano nito, kumbaga, tumimbang sa mga nangyayari na to. Yung mga litanya nitong si Torre at merong nagko-corroborate na na resource person diyan sa pagdinig na yan. Para sa akin medyo medyo questionable ang ali na to. Kasi kung ano yung sinabi ni Torre, yan ang nakalagay diyan sa kanyang affidavit. Nagsimula rin ako maglinis sa kwarto ni Kibuloy kasamang ibang mga pastoral. Hindi kasi lahat ng miyembro pwede pumasok sa kwarto ni Kibuloy. Nung nanging pastoral na ako, pinagbawalan ako ng mga nakakatandang inner pastoral na pumunta sa mga lugar na madaming lalaki o makipagkaibigan sa mga lalaki. Bilang miyembro ng KOJC, pinagbabawalan rin kami na magkaroon ng boyfriend o gumamit ng cellphone at pinagbabawal pa kami ng iba't pang mga bagay. Noong naramdaman ko na mapapabilang na ako sa inner pastoral, madami ako natanggap na mga bagay kagaya ng pabango, chocolate, damit na galing ibang bansa at iba pa. Paulit-ulit na lang ang ganitong routine sa aking buhay ng ilang taon sa loob ng KOJC compound noong February 2023. Dahil sa kagustuhan kong makapag-aral ng kolehiyo sa labas at sa paniniwala ko naman may kakayanan akong makapag-aral, lumayas ako sa KOJC compound at hindi na bumalik doon. Noong araw na mismo na iyon, pumunta ako kay Patricia dahil alam kong lumayas na din siya sa KOJC compound sa panahong iyon. Doon ko nalaman na inutusan siya ni Jacqueline Roy na ihanda ako para maging membro ng inner pastoral. Sinabi ni Patricia na kinausap din siya ni Kibuloy para ihanda ako na maging membro ng inner circle. Inamin din niya na si Kibuloy, inamin din niya na lahat ng akusasyon na sexual exploitation laban kay Kibuloy na inaakusahan ng mga lumabas na pastoral ay totoo. Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan, isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy para sa mga sexual na gawain at paghihilot ay umpisa lang ng duty sa pagiging inner circle pastoral. Ayon sa kanya, sabi ni Patricia, Lahat ho ng pinag-uusapan ho nila dyan, wala ho sa korte yan. Kasi yung mga nasa korte, hindi na ho nila pwedeng pag-usapan yan. Ngayon, madam, meron ho pala kayong ganyang klaseng experience nung nasa loob kayo ng KOJC. Isa pa nyo ho sa korte, nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy. Pero yung mga ganyang klaseng banat nyo, dyan sa mga ganyang klaseng pagdinig, mapupulaan ho kayo. Baka sabihin nila, nagpapagamit kayo dito kay Senator Risa Hontiveros dahil alam naman ho natin manggagamit talaga yung ali na yan na para maisulong lang yung kanyang mga agenda na hindi maging senador itong si Pastor Apollo Kibuloy kasi yung mahigit 7 million nayanig ho itong si Senator Risa Hontiveros Nakita ho natin yung mukha niya, kulang na lang sabihin niya, wow. Kulang na lang yun na lang ang marinig natin dito kay Senator Risa. dito sa panahong ito, sinisubukan ni Kibuloy kung handa na ba ang isang inner pastoral para ialay ang katawan, isip at alay ang kaluluwa katawan para talaga. sa kanya. At nung nalaman ko iyon, nagtampo ako kay Patricia kasi pakiramdam ko, ilalagay niya pala ako sa kapamakan. At hindi niya ako sinabihan sa mangyayari sa akin. Pero nagpapasalamat naman ako dahil nakaalis na ako doon sa compound. At hindi ako napagsamantalahan. Kaya ako nagsasalita ngayon dahil as former member, alam ko na ang buong operasyon ng KOJC ay baon panlilin lang lamang. Yun lang po, Madam Chair. Naku. Maraming salamat. Kung nakikita ko lang ang mukha nitong si Madam, tingin ko kamukha niya yung paghagulgul niya at yung mga pagdrama-drama niya maaalintulad ho natin siya dito kay Gara. Salamat sa iyo, Marie. Ilang follow-up questions lang, okay? Kung maaari. Okay? Yes, Madam Chair. Alright. So, buhay ni Kibuloy at kailangan nyo siyang pagsilbihan. Meron pa ba ikaw idaragdag na ano yung mga gawain nyo at ano naman din may idadagdag ka pa bang anong pinagbabawal sa inyo? Sa experience ko po, besides sa work job nung nandun pa ako sa loob, ako ay na-assign sa Kingdom Children Growth School or Global Child Evangelism. Kaya, besides
sa life namin doon sa quarters namin na naglilinis kami, nag-serve kami. Ako ay may duties din doon na everyday doon ako. And back then, ang tunay na paningin ko talaga kay Pastor is father figure. Kasi lumaki naman ako na walang ama. Yun po, Madam Chair. Salamat, Miss Marie. Sabi mo nga 11 years old ka nang ipagkatiwala ka, no, ng iyong mama sa KOJC. So a few years after na inumpisahan kang i-groom para maging pastoral, so you were on your way to being part of the inner circle ng mga pastoral. At maraming beses binanggit mo si Jacqueline Roy bilang bahagi ng prosesong iyon. So meron ka bang idadagdag pa kung bakit nasabi mo iyon na papunta ka na talaga sa gagawin kang inner pastoral? Meron pa bang ibang palatandaan na malapit ka nang maisali dun sa inner circle ni Kibuloy? Kasi nang lumabas si Patricia, tinanong ako ni Kibuloy kung handa ka na ba na ialay ang body, mind, soul, spirit mo para sa anak. He is referring to himself. At sabi nga na dito sa tanong niya sa akin kasi parang lately lang na lumabas si Patricia nun kung ano gusto ko sa future ko sa KOJC. Sabi niya kung leader ba, along those lines. Ang sagot ko lang, gusto ko lang kasi like ma-save yung soul ko. Yun talaga yung pinanghahawakan ko dati. Yun pa, Madam Chair. So yung mga senyales mo na papunta ka na sa gagawin kang inner pastoral ay hindi lamang kay Jacqueline Roy pero kay Kibuloy mismo sa ganung mga pananalita at gawain nila. Yes po, Ma'am Chair. Okay. And eventually, hindi natuloy ito hanggang makatakas ka nga last year. So bago ko itanong yung paano ka nakatakas, paano nangyari yon? Pinagmassage ka rin, ano? Nung pastoral ka pa at Yes, ma'am. malapit ng gagawing inner pastoral. Sabay po kami ni Patricia. Sabay kayo ni Patricia. So, tig-isang paa na Yes, po. pinamasahe. Okay. So, paano nangyaring na nakatakas ka nung nakaraang taon? Nung nakaraan po, ibabalik na sana ako sa Tamayong kasi doon kami nag-aaral ng Bible School. Yun yung school na ACQ College of Ministries. And personally, gusto ko talaga makapagtapos ng kolehiyo na totoong kurso, maging professional, ganun po. Kaya po, hindi